Hello po, magandang hapon po sa bawat isa. Ngayon na naman po tayo nabigyan ng pagkakataon mag-share. Sagutin po ang mga lasaloobin po mga kaibigan natin sa pananampalataya at hindi pananampalataya. God bless you sa bawat isa. Mag-ingat po tayo at magdasal kahit ilang minuto, pagkakataon upang sa ng buhay natin ipagkatiwala sa lahat ng bagay sa oras, panahon, taon upang sa ng buhay natin magkaroon po tayo ng kapayapaan at safety at pag-iingat ng Panginoon sa ating buhay. May pasasalamat. Ang Diyos ang papuri. God bless you kapatid. Meron na naman po isang netizen nagtatanong, bakit gaano kahalaga ang buhay? Yung po ang sabi niya na isang tao na darating ng tiyempo siya ay mawawala. Ito po may babasahin pa ako sa talatan. Sabi po dito sa Ecclesiastes 8 verse 8, sabi niya, kung paano hindi mapipigilan ng tao ang hangin, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang kamatayan. Tulad ng isang labanan, hindi siya makakaatras at ang kasamaan niya ay hindi makakapagligtas sa kanya sa kamatayan. So kapatid, ang mga lahat ng bagay nating ginagawa, di natin mapipigilan yan. Kailangan po tayo gumawa ng mga bagay sa ating kalooban, lalo na kung may edad po tayo, matanda na tayo, di samantalayin po tayo ng gumawa ng kabutihan. Lalo na po mga may edad, baka nawiwili na po tayo, nalilibang na tayo sa ating po sarili. Matakot po tayo, huwag gumawa tayong pagkakato, samantalayin po natin mga gandang mabubuti na nais na Panginoon mensahe. Ipalaganap na natin, baka nalilibang na tayo, ay nakakatakot po pagdating ng panahon, magkasakit po tayo, kunin tayo ngayon o bukas, di natin alam, at doon ka palang hihingi ng tawad, doon ka palang kikilos. Kapatid, kinalulungkot ko, is the end, di ka na matatanggap kung wala ka na. Doon mo na marirealize ang mga ginawa mo ng mga bagay na sinayang mo. So ang masasabi ko lang dyan kapatid, gumawa ka na habang buhay ka, bata ka man, matanda ka man, lalo na sa mga may edad na, mga 70 above no, wag natin pangarapin pa, umabot pa ang ating buhay na 120, 70, 90. Wag po natin pangarapin po yan. Ang pangarapin natin at gawin natin ay tayo makagawa ng kabutihan sa mga tao na nangailangan, na hindi kulang sa paniniwala sa Panginoon, at tayo maging halimbawa, maging bahagi sa kanila at pagpapala. So kapatid, ang lahat ng iyong pagtatrabaho, masayang yan kung wala kang relasyon sa Panginoon. Ang masasabi ko sa iyo kapatid, isuko mo, paggamit ka sa Panginoon. God bless you kapatid, pagpalay ka na ng Panginoon, sampunan yung pamilya at mag-ingat ka lagi. God bless you kapatid.